ako'y masaya at nandito po yung mga hindi pa lagi natin nakikita. No? Nandito yung taga-Biason, first time. So we have, nandito rin si Heaven and we have PL Summit team and si August. So I hope lahat tayo ay tumanggap ng answer, tumanggap ng tamang panalangin, and yung tamang realization mula sa mensahe ngayon. So last part na po ito ng ating New Believers message. New Believers Eternity. So last time we talked about New Believers 24, then New Believers 25, and ito na yung panghuli, New Believers Eternity. Amen. So, na-share lang po ni Reverend Yu na bilang tayo po mga new believers, or I can say yung iba, all believers na, bilang mga evangelists, pag tayo po ay nananalangin, ano po nangyayari? Siguro po, kumikilos po yung tatlong persona ng Diyos. Yung triune God po, kumikilos every time na tayo po ay nananalangin. Even po yung Kingdom of God, kumikilos din po pag tayo po bilang mga anak ng Diyos ay nananalangin po. So dapat aware po tayo dyan. To the point na minsan, hindi na tayo mag-worry kung nasagot ba yung prayer mo. Ang mahalaga nakapag-pray ka eh. Na-experience nyo ba yun? Nag-pray ako and in God's time schedule, sasagutin ako ng Diyos. Pero sa sobrang saya mo sa pananalangin, hindi ka na minsan nag-check kung nasagot na ba yung prayer mo. Kasi masaya ka na ikaw ay nakapanalangin. So, I hope may experience natin yung ganito. And then bilang evangelist, yung prayer dapat maging dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng kalakasan. Diba? So anytime na nananalangin tayo, dapat nagkakaroon tayo, we are gaining strength. Kagaya nung narinig ko kanina kay Angge, whole week daw siyang nanalangin and to the point na sobrang confident nga tumayo dito sa harap para magpagamit sa Diyos. Kasi nag-binack-upan niya na ng prayer. Yung background ng kanyang gagawin ay panalangin. So, dapat ganun din tayo. And every time na nananalangin tayo, nagkakaroon tayo ng kalakasan. Bakit? Kasi, pag meron tayong kalakasan, we are ready pag si Satan, umatake na yung tinatawag na 12 strategy ni Satan. So, I hope maging natin yung panalangin, maging life natin. Minsan sinasabi ko nga sa mga bata sa Biason, pag di kayo nag-pray, huwag kayo kumain. Diba? Kasi kumakain tayo physical. So we also need to pray. And ano pa, yung tinatawag po natin holy meditation. So last few weeks na message ko na yan, everything you need to connect sa panalangin. Yung naiisip mo, yung nakikita mo, yung ginagawa mo, yung sitwasyon mo, dapat nakukonect mo siya sa panalangin. And become our habit. So ano yung mangyayari pag ginawa natin yon? Bibigyan tayo ng Diyos ng future image o yung malinaw na mangyayari sa future. Diba? So at least di kayo mag-worry ano bang mangyayari sa akin sa future. So if we do this, magkakaroon tayo ng clear future. Plus yung future na yon, it's connected sa tinatawag po nating 237 nation and then 5,000 tribes. So it's so important po sa atin. Again, yung title natin, New Believers Eternity. So, bakit natin ito tinatawag na eternity? Pag sinabi mo kasi eternal or eternity is pangwalang hanggan. So, everything na ginagawa natin, lalo-lalo sa loob ng simbahan, it's for eternity. Bakit ang Diyos po ay eternal? Ang salita ng Diyos, eternal. Lahat. So, tayo din, every time na nakaka-receive tayo ng message, it's eternal. Yung goal nun is eternal. So, yun yung pinaka-importante. Even when we share Christ sa ibang tao, binibigyan natin sila na eternal life. Hindi yung tinatawag na temporary life. So, yun yung dapat palagi natin pinangahawakan. Oo nga pala, no? I have received the eternal life. So, I have to share yung eternal life. Pero, of course, sa maraming pagkakataon, we are still holding yung mga tinatawag na non-eternal, yung temporary. Minsan kapit na kapit tayo dun sa mga bagay na temporary lang talaga.
So we have to be aware na mas mahalaga pa rin yung mga eternal na bagay. So anything na ginagawa natin, for example, yung tithes and offering natin, when we do that, yung ano niya is for eternal things kasi mas marami tayong naaabot. We are giving a lot of yung amazing gift para dun sa tao na tumanggap din siya ng eternal life. So, I hope hindi sa atin mawala yung mga bagay, eternal things, hindi yung material o yung temporary na bagay. So, ayun. Let's talk about yung beginning of eternity. So, number 1, sa ating introduction, so we have to accurately explain this. No, dapat maipaliwanag natin to sa ating sarili. Kailangan maintindihan natin to sa ating sarili so that we can accurately explain this sa mga new believer. So sa atin talaga to magsisimula. Kasi if you're not aware about the gospel o yung truth about the gospel, yung new believers ministry ay hindi siya mag-take place. So we have to be aware sa gospel of truth. And hindi mo rin kayang ipanalo yung mga bagong mananampalataya kung hindi mo ito alam. Diba? Kumbaga, paano ka magbibigay kung ito mismo wala? So, napaka-importante na we have to know yung the truth of the gospel. Bakit? Kasi we have to help them from strategy and magkaroon sila ng liberation from Satan. Yung 12 strategy ni Satan. Actually, sobrang daming strategy ni Satan. Millions. Para ma-deceive niya yung mga tao. So, we have to be aware patungkol dito. Even yung 6 states of non-believer na palagi natin naririnig yung 3 S. Yun yung dahilan bakit we need to know the gospel. So, anong ibig sabihin nun? Yung mga tao or tayo mismo, mawawala na tayo sa batas ng kasalanan at kamatayan. Kasi alam na natin yung gospel. When we read po yung Rome 8:2, sabi po dyan, because through Christ Jesus, the law of Spirit who gives you life has set you free from the law of sin and death. Diba? Sobrang linaw, set you free from the law of sin and death. So walang iba yun kundi si Jesucristo. So wala na tayo sa ilalim ng batas. Yung John 8:32, and you will know the truth, and the truth will set you free. So pag nalaman mo yung katotohanan, wala kang choice kundi ikaw ay mapapalaya. Diba? Ano yung katotohanan na yun? Ito, yung you are the Christ, the Son of the living God. Si Jesus bilang tunay na hari, tunay na pari, tunay na propeta na nagwasak sa paggawa ni Satan. Yun yung truth na kailangan natin ma-experience and kailangan natin ma-share. So minsan lang, a lot of times, hindi natin na-enjoy yung ganitong klase ng truth. Kasi we have so many parang distraction, kaya we are unable to enjoy the gospel, or worse, baka hindi talaga natin na-receive yung gospel. Baka hindi lang tayo aware, baka hindi ko pala talaga na-receive yung gospel. So, from time to time, we have to magkaroon tayo ng self-assessment. Parang hindi ako, parang lagi akong nakakaranas ng kalungkutan, even though I have the gospel. So, we have to check. Kaya ano yung mangyayari pag na-enjoy natin yung gospel, marireceive natin yung blessing of 777. Yung baptism, yung journey, and yung guidepost. And ano pa? Basahin ko yung Rome 6:14. For sin shall not be master over you, for you are not under law, but under grace. So, possible kaya hindi natin na-enjoy yung gospel na na-receive natin kasi yung master pa rin natin yung sarili natin eh. Worst case scenario, even though we receive Christ, yung master pa rin natin is yung mundong ito. So we have to be aware na yung master natin, hindi na yung kasalanan, hindi na si Satanas, hindi na yung sarili natin, walang iba kundi si Christ. So, sabi dyan, di ba, sin shall not be a master over you. So
So dapat mas above ka sa kasalanan kaysa ikaw yung sinasakop ng kasalanan. And Matthew 6:24, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the others, or you will be devoted to the one and despise the other. So, let's say for example, if until now we still parang nandun pa rin tayo sa loob ng kasalanan and marami tayong chance na nagkakaroon ng disbelief or disobedience sa ating sarili. So, ibig sabihin, hindi pa talaga si Christ yung master natin. So, we have to repent. Kailangan tayong magsisi na yung ginagawa mong master is yung sarili mo pa rin. Kailangan mong mag-commit sa Diyos na hindi na ako mag-a-agree sa sarili ko, hindi na ako mag-a-agree sa gawa ni Satan. Hindi ko na siya bibigyan ng any kind of break or any kind of chance na maging master pa rin siya ng buhay ko. So, ibig sabihin nun, kung ang Diyos yung master ng buhay mo, rightful lang yun. Hindi ka dapat mag-question, kumbaga, DA yun lang yun. Kasi nararapat lang na ang Diyos talaga yung master ng buhay natin. So, may experience natin yung gospel. So, number 2, the moment we realize that Christ, God is our master, ano yung mangyayari? We will receive po yung blessing of ours. Naririnig natin itong only, uniqueness, and recreation. So, marireceive natin yung only gospel. Wala nang iba. Diba? Only and unique gospel. And then, ano yung mangyayari yung letter S dyan? System. Diba? Magkakaroon tayo ng correct system and yung buhay natin magiging evidence. Yung buhay mo pa lang na maging evidence, isa na yung magandang system. Diba? Isa na yung system na parang hindi mo pa masyadong binil, pero pag ikaw naging evidence sa new believer, sa old believer, ibig sabihin nun, isa ka ng system. And dito na mag-start yung tinatawag natin eternity. So, beginning of eternity. And then number 3, yung with Emmanuel Oneness System. Yung WIOS. So, we have to remember, as we live, God is with us. Lagi natin kasama ang Diyos. Ang Diyos ay kumikilos sa pamamagitan natin. And then, ang Diyos yung nagbibigay sa atin ng unity or oneness. Isa na rin yung magandang system. So, bilang isang church, diba, tayo ay body of Christ. Hindi lahat puro ilong, hindi pwedeng puro mata. May kanya-kanya tayong gawain. Diba? Kasi body of Christ tayo, hindi lahat puro buhok. So, ibig sabihin nun, we are a foundation of a system. Maganda siyang ingredients para maging isa tayong tunay na sistema. Diba? So, we have to pray for this kind of system. And then for our main message, bilang new believer, we have to confirm our status. Diba? We have to confirm palagi na ako ay anak ng Diyos. Kanina, diba, sa mga bata, palagi natin tinatanong, sino kayo? Ako ay anak ng Diyos. Hindi lang yung nag-a-apply sa mga bata, nag-a-apply din sa atin na, anak ako ng Diyos. We have to confirm na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin nakikita. Even we don't see it, God is working. We have to confirm that we have received the 7 blessing. I don't know kung kabisado mo pa yung 7 blessing, but we have received those important blessing and kailangan natin yung ma-confirm. Diba? So, if in case ikaw anak ka ng Diyos, pero piling mo, hindi ka pa ligtas, pero alam pa naman ng Diyos, pero hindi pa ako ligtas. Ibig sabihin nun, wala kang assurance, wala kang kasiguraduhan. Diba? Parang ang isang anak na nagtatanong, nanay ko ba to? Tatay ko ba to? Diba? Parang na-confuse ka na, kailangan mong magkaroon ng healing kasi nalilito ka na dun sa identity mo. So, dapat palagi natin nire-remind, since nasa atin na si Jesus, bilang Kristo, we are child of God. So, it's a confirming of our identity. So, may tinatawag tayong first level,
So, ibig sabihin yan is yung feeling and guidance of the Holy Spirit. So, bilang anak ng Diyos, rightful lang na we are being guided and filled with the Holy Spirit. Anong ibig sabihin nun? Pag sinabi ng Diyos, sige, go ka na, you must go. Pag sinabi ng no, hindi ka, huwag kang pumunta dyan, dapat makita mo yun. So when God said, go and make disciple, hindi go ka, regardless, diba? And if yung mga doors ay sarado or yung mga nagsarado, as long as guidance siya and feeling siya with the Holy Spirit, okay lang na sarado yung mga pinto. Maraming pinto magsasara sa atin, okay lang. Okay na to. Sabi nga, diba? Okay ka lang pag yung mga pinto na yon ay sarado. As long as it is the guidance of the Holy Spirit. So minsan yung closed door ay painful. Diba kasi matagal mo siyang inintay, matagal mo siyang in-expect, hindi pala mangyayari. So magkakaroon ka talaga ng parang mati-discourage ka talaga. But pag na-realize mo it's a feeling or guidance of the Holy Spirit, kahit sarado yung mga doors na yon, you can thank you to God. Magpapasalamat ka sa Diyos. You can say thank you for closed doors. Actually, yung closed door na yun, ang reality nun is open doors eh. Diba? Close na lang yun sa'yo kasi hindi siya para sa'yo. Bibigyan ka niya ng bagong opportunity. So we have to remember that. In Acts 16, 6-10, basahin ko na lang yung mga blue. Sapagkat dinawalan sila ng Espiritu Santo na mangaral sa lalawigan ng Asya. Papasok na sana sa Bitinya, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. And then sa 10, pagkatapos ng pangitayan nito, gumayak agad kami sapagkat natiyak namin kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang magandang balita. So kahit po yung early church, diba, sila Pablo, na-realize nila na okay, bawal dito pala sa Asia kasi close to. So alam nila na, natiyak nila na dito pala talaga tayo tinawag ng Diyos sa Macedonia. So dapat magkaroon tayo ng ganong awareness na we must be filled and guided with the Holy Spirit. So for sure, mostly sa atin dito, young people, youth, yung ibang college, for sure marami tayong dreams, may mga gusto tayong marating sa buhay natin. So of course, maganda yan, hindi naman masama, and honestly, I encourage you na magkaroon kayo ng dream. Diba? Pero doon sa process na ginagawa mo yung pangarap mo, it's important na you will be filled and guided with the Holy Spirit. Now, so that hindi ka ma-discourage kung ano yung mangyari. So that magkakaroon ka ng malinaw na direksyon doon sa pangarap na yun. So, we have to be guided and filled with the Holy Spirit. Ano pa? If in case medyo malabo or hindi siya clear, pwede nyo kaming lapitan, maybe we can help you to see kung ano ba talaga yung dream na binibigay sa inyo ng Diyos. Diba? So, available naman ako 24/7. Pero mag-message mo na kayo. So, importante na we are guided and filled with the Holy Spirit. Sa John 16:13, ayan na. So, but when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. So, kahit yung mga bagay na paparating is maiintindihan mo sa pamamagitan ng Holy Spirit. So, yun yung ating blessing. And then sa Acts 13:1-4, ano yung nangyari dyan? Habang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y pinili ko para sa tanging gawain inilaan ko sa kanila. Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinahayo na. So even po yung early church, sila po ay nanalangin, prayer and fasting. Next model. Taas. Ayan. Taas po. Number 1 pa.
Sila po ay nagkaroon ng prayer and fasting. Nagkaroon sila ng pag-aayuno. So hindi po yung pag-aayuno yung pinaka-key point, pero sa sobrang dalas nilang manalangin, yung result nun, nag-ayuno na sila. Diba? So ano yung importante sa panalangin? Ano yung importante na gagabayan tayo ng banal na spirito? Kasi ihahanda ng Diyos, even yung mga tao, yung lugar, pati yung work niya, yung pagkilos niya, na gusto niyang gawin sa buhay natin. So, ito yung pinakamahalagang pagpapala na na-receive natin. And then Acts 19, yung 6 and 7 na lang yung babasahin ko. Ayun, sa baba. Nang ipatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos. Humigit kumulang sa 12 lalaki at ang nagpabautismo. So, di ba? Lahat hinanda ng Diyos. So, wala na tayo masyadong aalalahanin as long as we are being filled and guided with the Holy Spirit, as long as we pray. And number 2, confirmation of our authority. So, ano ibig sabihin nito? We have to experience po yung tinatawag na second level. Ano ibig sabihin? Makita natin yung forces of darkness o yung ma-destroy natin yung work ni Satan sa bawat field. Kasi hanggang ngayon kasi nananalaytay po talaga yung work ni Satan. Doon sa Acts 16 hanggang 19, basahin ko na yung 17. Sundan niya kami ni na Pablo at sumisigaw ng ganito, ang mga taong ito ay lingkod ng kataas-taasang Diyos, ipinapahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Marami ng araw na ginawa niya iyon, kaya't nainis na si Pablo. Hinarap niya ang bata at sinabi sa Espiritu, pinuutos ko sa iyo sa pangalan ni Jesucristo, lumabas ka sa babaeng yan at doon din lumabas ang Espiritu. So, hindi lang naligtas yung bata. Diba? Pati yung buong lugar na yon, yung buong village na yon ay nagbago sa pamamagitan ni Pablo, sa pamamagitan ng taong hinanda ng Diyos para sa lugar na yun. And posible po yun sa atin. So we just have to confirm our authority. And huwag natin isipin na, ay hindi pa yung mangyayari sa akin kasi ano pa lang ako ganito pa lang yung edad ko So, posible po itong mangyari sa atin. Kasi meron tayong privilege na ganito, unlimited privilege to destroy yung work ni Satan kahit nasaan tayo. Diba? Sa sarili natin, sa family, sa school. So, napakarami pong way ni Satan para ma-deceive tayo. And of course, it is our responsibility sa new believers. Meron tayong responsibility sa new believers. Help them realize that they have authority to break down yung work ni Satan. Amen ba? Amen. Ayan. So, as you all know, di ba, may kapatid ako na nag-struggle talaga sa bisyo. Whether you believe it or not, lagi ko po siyang pinapanalangin. Ang main prayer ko lang naman sa kanya is ma-destroy yung work ni Satan sa sarili niya. Diba? And answered prayer kasi last week, pumayag na siyang umuwi ng Davao. Kasi sobrang siguro, sabi ko kailangan kang matuto the hardest way. Diba? So since natuto siya dahil, sige uwi na ako, sobrang hirap na ako dito sa Maynila. So umuwi siya doon, na parang 2 days ago, nag-message siya sa amin na nagpapasalamat siya kasi pinauwi namin siya doon. Even though ilang months na namin yung sinasabi sa kanya na doon ka na lang muna sa Davao para maiwas ka sa bisyo at magkaroon ka ng ibang environment. So ngayon, yun nga, nag-message siya, sobrang saya na doon. So it can be a turning point or it can be the answer prayer na mag-destroy na talaga yung work ni Satan sa kanya. So, ganun din po, we have that kind unlimited authority in Jesus' name. Amen? And last, confirmation of mission.
So we have to confirm our future mission. Rome 16:19, balitang-balita ang inyong pagkamasunurin kay Kristo at iginagalak ko ito. Ngunit nais kong maging matalino kayo tungkol sa mga bagay na mabuti at walang muwang tungkol sa masama. Diba? So we have to follow and obey Christ with gladness. Diba? We have to follow and obey Christ. And ano pa? Ano yung mangyayari? Satan will kneel down. Next one. Ayan, ito. Follow Christ and Satan will kneel down. Sa 20, ang Diyos ang bukal ng kapayapaan at malapit na niyang pasukuin sa inyo si Satanas. So, di ba, gusto niyo ba yun? Naluluhod si Satanas dahil sa inyo. Paluluhurin natin si Satan ng sabay-sabay. So, we have this kind of authority. And then, ano mangyayari? We can proclaim this gospel